Nako po mga tol, tumintindi talaga ang kaguluhan dito sa gitnang silangan. Ang sabi rito mga tol, mahigit 200 ang natoda sa palitan ng airstrike, no, sa pagitan ng Israel at ng Iran mga tol. Etong report na to ay panoorin natin mula rito sa GMA News. Sabi rito sa report mga tol, 4 na araw na ang palitan ng airstrike sa pagitan ng Israel at Iran at mahigit 200 na ang nasasawi, no, sa magkaibang panig o magkabilang panig sa panig ng Israel at Iran. Kabilang naman sa mga sugatan ang di bababa sa 6 na Pinoy. Naku po, isa sa kanila critical. Yan ang sinasabi natin. Kaya mga tol, habang nagkakaroon ng kaguluhan doon, isa sa mga hindi talaga nakakatulog sa gabi ng mahimbing, yung mga kamag-anakan ng mga OFW na nagtatrabaho doon mga tol. Grabe. Ito, panoorin natin to, tapos mamaya magbasa-basa tayo ng mga comment dito. 4 na araw na palitan ng airstrike sa pagitan ng Israel at Iran. At may 200 ng patay sa magkabilang panig. Kabilang naman sa mga sugatan ang hindi bababa sa 6 na Pinoy. 6 na Pinoy mga tol, tapos isa critical. Isa po sa kanila, kritikal. O, kawawa naman. Saksi, si JP Soriano. Mula pa kagabi hanggang madaling araw ng Lunes, June 16, no? June 16, kahapon lang. ang alingaw-ngaw na mga sirena sa Tel Aviv, Israel. Sunod-sunod na missile ang nagpaliwanag sa gabi sa gitna ng palitan ng pag-atake ng Israel at Iran. Ang iba sa mga missile na intercept ng defense system ng Israel, pero merong tumama sa lupa. Sasya na, blurred na lang natin Gaya sa lungsod ng Petah Tikva, malapit sa Tel Aviv. Isang residential building ang tinamaan, 3 ang patay, at mahigit 30 ang sugatan. Ito yung sinasabi natin paulit-ulit, no? Na doon nagsasagawa tayo ng modernization program sa ating militar. Pero wag naman sana umabot pa tayo sa mga ganitong sitwasyon mga tol. Kasi itong Israel mga tol, suportado to ng Amerika at may mga may mga defense system din, mga missile defense system din ng Amerika dito sa ground. Pero tingnan nyo naman, kahit na meron ng Iron Dome ang Israel, sa sobrang daming pinapakawalan ng kalaban nila mga tol, may nakakalusot at talagang may nagiging casualties nga kung tawagin mga tol, no? Meron silang tinatawag na mga bomb shelter. Dito sa Pilipinas wala. Kaya wag nating ipanalangin natin mga tol na wag tayong umabot sa ganito, di ba? Paaralan at sinagog naman ang napuruhan sa lungsod ng Nebrak. Maraming apartment building ang nawasak. Nakuha ang bangkay ng isang lalaki at mahigit 20 ang sugatan. Isa pang napuruhan ang lungsod ng Haifa sa hilagang bahagi ng Israel. Kita ang usok mula sa refinery matapos ang missile strikes ng Iran. Ayon sa oil refineries ng Israel, nasira ang kanilang pipelines at transmission line sa Iranian missile strikes nitong linggo. Nasa 30 ang sugatan sa lungsod habang patuloy ang search and rescue operations. Ito na ang ika-4 na araw ng palitan ng airstrike ng dalawang bansa mula noong unang magpakawala ng mga missile ang Israel sa Iran nitong Biyernes. Ang layunin ng Israel, pigilan ng Iran na lumikha ng nuclear weapon, kaya tinarget ang nuclear at military facilities doon. Well, kung hindi naman yun ginawa ng Israel at kung totoo man mga tol na ang Iran ay gumagawa ng nuclear doon sa kanilang facilities, mas lalong delikado ang lagay ng Israel. Kasi kung nuclear yun mga tol, hindi rin basta-basta kakayanin ng mga dome nila yun. Pag yun ang tumama sa kanila, mas yari talaga sila dyan. Giit ng Israel, magbabayad ang Iran sa pag-ataking ikinamatay ng di bababa sa 8 nitong magdamag. Nasa 100 ang sugatan. Sa kabuuan, di bababa sa 24 ang patay sa Israel sa mga missile attack ng Iran. Lahat mga sibilyan. Sa Iran naman, mahigit 200 ang nasawi, karamihan din sibilyan. Babala ng Iran, mas malala pa ang kanilang gagawin kung patuloy na titindi ang tensyon. Sabay giit na di sila gumagawa ng nuclear weapon. Yun ang sinasabi ng Iran. Hindi sila gumagawa
ng nuclear weapon. Kaya nga sabi ko kanina, kung totoo man yung sinabi ng Israel na gumagawa ng Iran ng nuclear weapon, mas delikado ang Israel. Pero bakit sasabihin ng Israel na magbabayad kayo dahil sa ginawa ninyong pag-atake sa amin? Eh sila nga umatake din, di ba? Natural, gaganti talaga yon. Normal naman lagi yan sa gere. Merong mga retaliation na mangyayari dyan, mga tol. Lalo't hindi naman basta-basta mga facility lang ang nasira sa Iran. May mga nasawi rin sila mga matataas na official. Well, sa gitna talaga ng gera, ganyan talaga ang mangyayari hanggat hindi nagkakaroon ng pag-uusap o nagkakaunawaan. Well, napakatagal nang nangyayari yan sa kanila. Nitong mga nakaraang taon, ang kalaban ng Israel is puro mga proxy ng Iran. Ngayon, Iran na mismo ang tumitira sa kanila. Eh paano pa kaya kung nagsabay-sabay pa, di ba? Iran, yung Lebanon, sa Yemen, mula sa Gaza, o paano kung sabay-sabay yun talaga magtumirada sa kanila? Isang Pilipinong caregiver sa Rehovot, Israel, ang nasa kritikal na kalagayan ngayon. Nadaganan siya ng mga debris ng tinamaang gusali. Naipit po yung kanyang neck, yung kanyang leeg, and monitoring po ngayon kasi nasa ICU po siya. Hopefully, she's able to pass the night para ma-stabilize yung condition para pwede siyang operahan. Isa pang Pinoy caregiver ang nagtamo rin ng matinding sugat. Mga caregiver. Sinasabi lang, kailangan ng tingnan kung ano yung baka magkaroon ng life-changing impact yung sugat niya sa kanya once she heals. Ang 4 na iba pang Pilipinong nasaktan nakalabas na ng ospital ayon sa Philippine Embassy. Ilan sa mga OFW roon nasaksihan ng tindi ng pinsala sa mga gusali. Grabe, alos lahat ng building dito. Puro basag yung mga pinto. Nasaksihan din ang tubong Gimaras na OFW na si Alden ang airstrikes. Sa ngayon, wala pang gagawing sapilitang pagpapauwi sa mahigit 30,000 Pinoy roon. Ang mga nakaschedule naman talagang iuwi at nais umuwi. Sisikapin daw maialis agad ng Israel sa lalong madaling panahon at sakaling dumami pa raw ang mga nais umuwi. We always stand ready for any eventuality. Diba, pagpapalit mo pa ba yung malaking sweldo mo dyan, di ba? Uwi ka na lang para makasama mo yung pamilya mo. Including mass repatriation. Bukod sa Israel, meron ding 30 Pilipinong nagtatrabaho sa Iran. Nobody has been adversely affected from in the Iranian side. Kung ako, uwi na ako niyan, no? Gusto ko makitang lumaki yung aking mga maliliit na anak kaysa yung ganyan. Malaki nga yung kinikita mo dyan, di ba? Tapos ganyan naman. Sa isang iglap, pwede kang mawala dahil hindi natin alam kung saan tatama o babagsak yung mga missile na yun Targeted kasi ang attacks naman doon. And we continue to hope and pray na again humupa yung hidwaan na ito para doon sa Iran, targeted ang pag-atake ng Israel. Pero dito sa Iran, papunta sa Israel, basta kung saan-saan na lang mga tol, no? Damay-damay na lahat. wala nang further na maapektuhan o masaktan. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jay. Alright mga tol, basa tayo ng ilan sa mga komento. Sabi rito ni Jailbreak Manila, matitigas din ulo ng mga Pinoy, dapat noon pa lang lumikas na sila, alam naman nila na may tensyon na gera sa Israel. Well, di rin kasi natin masisisi yung ibang mga Pilipino Late na balita dyan sa Pinas, alam nyo ano bago, gusto na ng Iran makipagnegosasyon. Bakit? Alam nilang di nila kayang Israel. Sa totoo lang, malakas talagang Israel, mapa-opensiba man o mapa-depensa. Talaga bakit patuloy pa rin ang pag-atake nila kung naikipagnegosasyon? Wala namang ceasefire na nababalita. Yan sabi rito, madami nag-comment na galit sa Iran, ang liwanag pa sa sikat ng araw ang katotohanan ng Israel lang nauna. Well, itong nakaraan, masasabi talaga nating Israel ang umatake sa Iran. Pero matagal na kasi silang naglalaban at hindi natin masasabi kung sino ang nauna sa kanilang dalawa. Basta ang alam natin, matagal na silang naglalaban mga tol at pareho silang merong pinaniniwalaan, meron silang parehong ipinaglalaban, hindi lang dahil sa trip nila yan, di ba? Israel has played a significant role in preventing hostile nations from developing or using nuclear weapons, sabing ganon. Especially in the Middle East, while exact numbers and full details are often classified or debated. Here are notable instances where Israel is widely credited with actions that prevented nuclear threats from becoming global or regional crisis. Eto, basahin nyo na lang yan. Medyo mahaba-haba yan.
Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga nabalitaan natin o dito sa mga napanood nating balita mula rito? Grabe no, dumarami na mga tol ang nasasawi. Ngayon mas tumitindi pa at hindi pa rin tumitigil, umuho pa ang palitan ng strike ng Israel at ng Iran. No? Wag naman sana mga tol na ito pa'y umabot sa tinatawag nating ikatlong laban ng pandaigdigan. No, meron pa mga problema rito rin sa South China Sea, 'di ba? By 2027 balak ng China na masakop na nila itong Taiwan. Hindi naman yan natin inaasahan na magiging usapan lang 'yan. Malamang meron ding labanan diyan at posible tayong madamay diyan. 'Di ba? Anyway, comment ka na lamang sa ibaba. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.